So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, sa nangyaring press conference ni Vice President Sara Duterte kanina nga po, meron akong napansin. May mga ini-escape na tanong itong si Vice President Sara Duterte. Like, mapapaisip ko na lang talaga if siya ba kung magiging presidente ng bansang Pilipinas tapos ganito yung magiging sagot niya, mukhang nakakahiya, lalo na sa international communities. Mga simpleng tanong, hindi niya kayang sagutin ng maayos. Like, kanina mga minamahal, napuno ng, I do not want to answer that question. Tapos, yung pinakamalala pa dito mga minamahal, 3 question lang daw po. Tapos, no follow-up. Yan na nga yung sinasabi ko sa inyo na itong si Vice President Sara Duterte, kapag wala po yung kanyang spokesperson, kapag wala po yung kanyang abogado sa kanyang likod, yung mga sumusulsul sa kanya, hindi niya kayang sumagot ng mga impromptu na tanong. Pansinin ninyo, mga minamahal, kung kaya't sa ibang mga statement niya, mapapansin ninyo na pabago-bago yung kanyang mga sinasabi. Oh, from example, 'di ba sabi niya, God save us daw, 'di ba? Pinaliwanag niyan na God save us. Pero sa kabilang banda, 'di ba siya din yung nagsabi na siya yung presidente ng impyerno? Like, sabi ko nga, parang meron niyang sakit itong si Vice President Sara Duterte ng narcissistic personality disorder. 'Di ba? Mapapansin ninyo na parang hindi na normal yung kanyang mga kinikilos. Impeachable offense yun kung wala sa katinuan itong si Vice President Sara Duterte. Now, pakinggan natin itong kanyang sinabi. 3 questions, no follow-up. O, rinig ninyo, 3 question, no follow-up. Ulitin natin Okay. Next question, please. The president said he has nothing to do with the I do not want to answer that question. Next. Kung ba na si dating Pangulong Duterte sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. O, di ba napakasimple lang ng tanong? O, baka si former President Duterte ba maging isang sangay ng abogado ninyo? Di ba? Sa impeachment? Di ba, hindi niya kayang sagutin ng ng maayos. Like, ikaw na din mismo yung nagsabi noon, ay si Digong, yung tatay mo, if I am not mistaken, na tatayo siya bilang abogado mo kung sakaling ikaw ay ma-impeach. Di ba? Okay, alright. Pakinggan pa natin mga minamahal. Ito ba na may ihahalin tulad ng sitwasyon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. I do not want to answer that question kasi hindi niya naman talaga alam yung sagot. 'Di ba? Yun. Kaya nga sa confidential funds, 'di ba, nung tinatanong siya, ang tinitira niya si Risa Ontiveros, si Franz Castro, binobrought up yung mga hindi naman involved sa pinag-uusapan. O katulad ng campaign kay Senator Risa Ontiveros, 'di ba? Na humingi daw ng tulong, na yung pinag-uusapan lang naman doon is yung patungkol sa confidential funds. Si Franz Castro, iba din ng atake niya. Convicted daw, blah, blah, blah. Although, sabi na natin, sige, convicted sa Regional Trial Court. Pero iakyat pa naman yan sa Supreme Court. Ang punto kasi dito, bakit mahilig siyang sumegway, yung liko-liko na dapat straight to the point. Alam niyo, ito yung nakakahiya ha. Pag maging presidente, si Vice President Sara Duterte, nakakahiya. Kasi, mga simple question, hindi niya kayang sagutin ng maayos. What if yung mga bigger issues pa kaya sa paparating na panahon kung makatakbo pa siya bilang presidente ng bansang Pilipinas? Do you think worth it ba? Walang emotional intelligence, diba, squammy ng mga sagot. Pansinin niyo yun, mga minamahal. So, hindi mo may pagmamalaki ang vice-presidente ng bansang Pilipinas. At hindi karapat-dapat manalo to bilang presidente ng Pilipinas. Kasi tingnan nyo, simple question, hindi kayang sagutin ng maayos. I do not want to answer that certain question. Like, what the, ano ba naman yan? Nakakaloka. Na-trigger ako dito Maliban pa doon sa ginawa niyang pagsisinungaling, di ba, na content na natin yan kanina, na mga minamahal, hindi niya daw sinabi na nag-threat siya. Sinong maniniwala doon? Di ba? Alright, continue tayo. Last. Question. Last question.
Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money. I do not want to answer that question. Yes. Okay. So, yung huling tanong sa kanya, naniniwala ba kayo na may gumalaw na money? Kasi yan yung pinapakalat ng mga DDS, di ba? For example, ito pa, pakita ko sa inyo tong photos na to. Ito yung pinapakalat nila. Kita ninyo? Di ba? May pera. Yan pinapakalat ng mga DDS, Yan. Pero yung totoong picture, ito. Yung original photo. Yan, Yan yung original photo, mga minamahal. So, ayaw niyang sagutin. Pero, mukhang napapansin ko, galing din sa kanila. Di umano. 'Di ba? Yung post na ito, yung picture na ito, kasi sino ba itong nag-post ng picture na to? Si Jojo, mga minamahal, Jojo de Guzman. Yan, Yan, si Jojo de Guzman yung nag-post niyan. So, si Jojo de Guzman, if i-search nyo yung kanyang Facebook, mga minamahal, branded talaga siya dito sa team ni former President Duterte. Kaya nga, supporters din siya ni Sara Duterte. Kaya nga, no to fake news tayo Dapat ipatawag din tong kupal na to. Yan, Diba? Hindi masagot ni Vice President Sara Duterte yung tanong na yan, may pinapagana bang pera? May binayaran ba? Hindi niya masagot kasi mga minamahal, diba, magkikreate ng intriga. Diba? In the first place, sila din naman yung nag-create ng intriga na yan So anyway, diba mga simple question, hindi niya kayang sagutin. So, paano pa kaya pag maging presidente, itong si Vice President Sara Duterte, worth it ba kaya? 'Di ba na maging presidente itong si VP? 'Di ba? Huwag mo kaming dinadaan sa mga pakyut mo, VP Sara Duterte. Hindi kami pinanganak kahapon, tapos iba-brand mo na ikaw yung pinakamalakas na magiging kandidato sa 2028. Paano ka magiging kandidato pag na-impeach ka? Ngayon, pinag-iisipan mo na Mga minamahal, pinag-iisipan niya na kung sakaling magre-resign siya. Pero sabi niya, wala pa daw tayo doon. Wala pa tayo doon. Masyado pang malayo yung mga ganyang bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng... actually, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado na lang magtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung ano yung ginagawa nila. Tingnan nyo, Vice Presidente, hindi alam kung ano yung ginagawa. Abogado din naman siya. 'Di ba? So, do you think, mga minamahal, worth it? Pa ba yung sacrifices ng mga DDS dito kay Vice President Sara Duterte? Diba? Sabihin natin mga comment dito. Resign ka na kung ayaw mo makasuhan ang mga bank account at malantad asset nyo, complement and confi funds. Actually, much better na wag na lang siyang mag-resign Kasi pag mag-resign siya, may posibilidad na makatakbo pa to sa 2028. Much better na hindi na siya mag-resign. Ma-impeach at ma-convict. Yun yung dapat na sigaw natin. Diba? Alright, mga minamahal, anyway, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.